Bandang hapon, tulad ng nakaugalian nito, pumunta sa poolside bar si Alexis bandang alas 4 para magmerienda. Katulad ng nasabi niya kay Sanaya, ito ang namamahala ng Andromeda Gym pero hindi ito empleyado ng Island Star kundi isang tenant. Umupa ito ng space roon at ginawa nitong gym kaya malaya itong nakakagala. Marami namang ibang snack bars na malapit sa gym pero sa poolside bar talaga ito pumupunta para kumain o magmerienda. Ang sabi nito, nagagandahan daw ito sa view doon. Pero ang suspetsya niya, hindi tanawin ang tinutukoy nito na view, kundi ang mga waitresses and their skimpy outfits. Noon nga, nakatitig ito kay Sanaya na parang hinuhubaran nito ang dalaga. Bago, tanong nito sa kanya nang iabot niya rito ang paborito nitong root beer fruit. Dinampot nito ang mag at itinuro yung kay Sanaya. Tumangulang siya. Siya si Sanaya. Unang araw niya ngayon. Ang tambok ng puwet niya ha. Nakangising sabi nito. Kamuntik na niyang mabuntal ito. Pero hindi dahil sa bastos ito. Kundi tila ayaw niyang may ibang nakatingin sa puwet o kahit anong parte ng katawan ni Sanaya. Gusto kaya niyang mag-part-time sa akin. Tiyak nakikita yan ng malaki. Iyon ang hinihintay niya. Ang mahuli ang isda sa mismong bibig nito. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang ginagawa nito sa mga babaeng kinukuha nitong mag-part-time sa gym. Kaya kinalimutan muna niya ang tila pagiging possessive niya kay Sanaya. Paano naman siya kikita ng malaki? O sisa niya. Karamihan sa mga lalaki nagpupunta sa gym ay nangangailangan ng masahe pagkatapos nilang mag-workout. Pakli nito. Di ba may masahista ka naman? Ayaw niyang tinatawag siyang masahista. Reflexologist daw siya. Hitchakon. Mag-isa nga lang siya. Kaya hindi niya kayang serbisyuhan ang lahat ng mga gustong magpamasahe. Bakit kasi isang masahista o reflexologist mo? Lolobo kasi ang operating expenses ko kung kukuha ko ng marami. Kahit wala silang trabaho, syempre may sweldo sila. Kaya naman part-timers na lang kinukuha ko. Total hindi naman kailangang magaling talaga silang magmasahe para tanggapin ko sila. Hindi ba dapat lisensyado ang mga kinukuha mong therapist? Hindi na. So anong qualifications mo? Basta maganda, tinatanggap ko na agad. Naisip niyan kung yun lang ang qualification nito. More than qualified na si Sanaya. Noon naman lumapit sa bar na may daladalang tray na naglalaman ng mga bote ng beer at mga baso. Kung pwede nga lang ay pagtabuyan niya ito. Kahit pa may sunscreen ito, namumula na ang mga kutis nito sa hinang pagkakabilad sa araw. Naalala tuloy niya kanina lang nang niligyan niya ng lotion ang likod nito. Bumalik tuloy ang init sa kanyang katawan. Parang nakahinga ito ng maluwag nang matapos itong maibaba ang tangang-tangan nitong tray. Pagod ka na? Tanong niya. Medyo, pero masasanay din ako. Sagot nito. Kunwari ay bumahing si Alexis para ipaalala sa kanya na nandoon ito sa bar. Kunwari naman ay hindi niya narinig ito. Kailangan ko ng gin at lime mojito, wake up call and prosecco, pomegranate fizz, ani Sanaya. Puro elaborate drinks ang order na kuha nito, kaya nairita siya. He didn't mind mixing elaborate drinks, that is kung wala sana si Alexis doon. Medyo matagal gawin ang mga nasabing drinks, kaya ang ibig sabihin nun, medyo magtatagal si Sanaya sa bar at ayaw niya yun. Dahil nga nandun si Alexis na noon pa ay panay na ang sipol para magpapansin. Hindi na nakatiis ito at lumapit sa kanila. May bago pala tayong waitress at napakaganda. Bulalas nito. Nakita niyang tila na antipatikohan naman si Sanaya rito kaya ikinatuwa niya yun. But he obliged anyways to make the necessary introduction. Sanaya, siya si Alexis. Yung sinasabi ko sa iyong namamahala ng Andromeda Gym. Alexis si Sanaya, taga Ilocos siya. Pagpapakilala niya sa dalawa. Magaganda talaga ang mga Ilocan. Pambubola ni Alexis. Iniabot nito ang kamay niya kay Sanaya. Nakipagkamay naman si Sanaya rito, pero agad din itong binitawan ng kamay ni Alexis. Gusto mo bang magkaroon ng sideline? Tanong ni Alexis. Ano namang trabaho? Kontratanong ni Sanaya na nakataas ang mga kilay. Basta puntahan mo lang ako mamaya sa gym pagkatapos ng shift mo. Usap tayo. Hindi ba pwedeng dito na lang tayo mag-usap? Oo nga naman, susugno yan. Gusto rin niyang marinig kung anong pag-uusapan ng mga ito. Tutal lang dito na rin lang kayo. May opisina ako kung saan pinag-uusapan ng mga business matters. Sagot ni Alexis. Kaya puntahan mo na lang ako roon. Hindi ako pwede mamaya. Maglalaro kami ng tennis. Diba Anton? Napatingin sa kanya ito na tila nagpapasaklolo. Nakuha niya ang ibig nitong sabihin. Oo nga, sang-ayon niya. May tennis date kami ni Sanaya mamaya. Alexis was doubted. Di bukas mo na lang ako puntahan. Giit nito.
Magsisimula ang Executive Cup next week, kaya dadagsa ang mga manlalaro ng golf. Kaya tiyak maraming magpapamasahe pagkatapos ng laro. Tinungga nito ang magat at nubos ang laman nun. Aasahan kita bukas ha. Having said that, he stuttered off. Masahe, anong ibig niyang sabihin? Kaagad ay tanong ni Sanaya sa kanya. Kailangan niya ng part-timers para magmasahe sa mga customers sa gym. Yun ang sabi niya, masahe lang daw. Anong ibig mong sabihin? May nangyayaring iba na hindi masahe lang. Napakaibit bali kasi. Ewan ko, yun ang gusto kong alamin. Baka masahe nga lang, hinuha nito. Natural. Gusto nilang mag-relax kaya sila pumupunta rito. Masarap nga namang magpamasahe. Manganinganing sabihin niya rito ang kanyang suspetsa, pero minabuti niyang tumahimik muna. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit kinailangan pang magsaylay ng mga waitress dito. Niya. Ganis, sino lang naman ang sahod namin dito, kahit sabihin mong medyo above minimum. Ewan ko lang sa'yo. Bartender ka kaya tiyak mas malaki ang sahod mo sa amin. Pero kumikita rin kayo sa tip, he argued. Sa kalibre naman ang board and lodging ninyo. Barya-barya lang naman ang tip sa amin. Kahit pa ganito kaiksi ang mga suot namin, dapat lang naman na free board and lodging kami. Saan naman kami titira? Wala namang paupahang bahay dito. Kung meron man, mga guest lang ang nakaka-afford magbayad dahil ang mahal ng upa. Noon lang niya talagang napagtuunan ng pansin ang suot nitong uniform. Dati sexy ang tingin niya rito. Pero ngayon si Sanaya ang nakasuot niya. He finds it really sexy, almost revealing her soul. Bakit nga ba gano'n lang kaiksi? He made a mental note para kausapin ng HRD manager nila at pati na rin ng accounting manager nila. Ang alam ko naman, kontento na ang mga waitress dito sa sahod nila. He pointed out, sa kakaramihan kasi sa kanila ay fresh graduates. Karamihan ay unang trabaho nila ito at wala naman silang balak magtagal sa trabaho nito. Nandito lang sila dahil masarap magtrabaho rito. It's like shooting two birds with one stone. May trabaho na sila, may nakabakasyon pa sila sa isla. Paano naman ang mga tulad kung gusto talagang kumita ng malaki? Di mapipilitan akong lumapit sa mga lintang tulad ni Alexis. Yun ba ang tingin mo kay Alexis? I'm sorry. Paumanin ito. That was a rude thing to say. Impression ko lang yun. Hindi ko siya dapat husgahan dahil lang sa first impression. Siguro naman mabait si Alexis. Bawi niya. Kung mabait siya, ibig sabihin papayag kang magtrabaho sa kanya. Ewan ko. Bahala na. Hindi desiditong sagot nito. Siya nga pala. Pasensya na kung nagdahilan ako kay Alexis kanina na maglalaro tayo ng tennis mamaya. Napipreskuhan lang talaga ako sa kanya kanina. Nagdahilan ka ba? Disappointed na tanong niya. Akala ko maglalaro talaga tayo ng tennis mamaya. Anton, ilang oras pa lang kitang nakilala tapos it's a date. Hintayin kita sa tennis court pagkatapos ng shift mo. Mauuna na ako sa'yo ron. Pero hindi talaga ako magaling mag-tennis. Sabi ko naman sa'yo. Pasensyoso ako. Okay nga yun kung hindi ka magaling. Ibig sabihin nun, madali kitang talunin. Okay lang sa'yo ang ganun. Manalo nang walang ka-challenge. He said, Sanaya, wala akong ginusto sa buhay kundi ang manalo. Kaya okay lang kung manalo uli ako mamayang gabi. At sinong nagsabi sa'yong walang ka-challenge? It's one big challenge for me. Si Cherry Show kaya intelihente ito. Kahit papano, alam nitong hindi lang ang paglalaro ng tennis niya gustong manalo. Bago pa ito makahuma at tanggihan siya ng makapaglaro, tinari ko na ito para i-prepare ang mga kuha nitong orders. You're a very strange man. Anton Cosme, narinig niya ang sabi nito.